Hi mga Mars! Ngayon po ay magluluto na naman tayo ng isang chicken recipe na pwede nating pang-ulam. Napakasarap po nito at simple lang talaga yung gagawin natin. Yung mga sangkap naman ay hindi naman masyadong mahal. Kaya pwedeng-pwede niyo po itong ihanda sa darating na mga special na okasyon. To start ay meron po ako ditong chicken breast, mga 1 kilo po ito, mahigit na nabili ko sa supermarket. Bale, hiniwa ko na po ito ng maninipis pagkatapos ay hinugasan ng mabuti, then tinimplahan ko lang siya ng salt and pepper. Nasa inyo po kung gaano karami yung titimpla nyo dito. Yan, ganyan lang. I-mix lang natin ng mabuti. Pwede nyo po itong lagyan ng mga seasoning powder na sa inyo rin po kung gusto nyo. Sa akin, salt, pepper is enough na po. Tapos meron ako ditong flour. Yung arena ko po is 1/2 cup na arena tapos 1/2 cup na cornstarch. Minix ko lang po yan. Tapos 2 beaten egg at saka breadcrumbs. Una pong gagawin natin is ilulublob muna natin yung chicken dito sa flour mixture. Pagka nalublob na po sa flour mixture, isusunod natin sa itlog. Then, i-coat naman natin siya sa breadcrumbs. Bali, tatapusin lang natin yung ganitong proseso sa ating chicken. Hindi ko na po pinitpit yung ating chicken kasi maninipis lang naman yung hiwa nito at madali lang naman talagang maluto yung manok. Pero kung pork po yung gagamitin nyo ay dapat is medyo pitpitin nyo siya para lumambot, para hindi siya matigas kapag prinito niya. Sa chicken naman ay okay lang na ganito. Pagkatapos natin itong i-coat sa ating flour mixture, at eto na yung ating nagawa. Medyo marami po yung nagawa natin, kaya ang iba ay i-store muna natin sa freezer. Pagkatapos nito ay magpiprito naman tayo ng ilang piraso para sa pang-ulam namin ngayong hapunan. Madali lang naman ito. Piprito lang natin at make sure po na may naing apoy. Kasi kapag breadcrumbs po ang niluluto natin or may breadcrumbs ang niluluto natin, usually po madali ito talagang masunog. Kaya dapat nasa mainang apoy lang po ang apoy natin para maluto hanggang loob yung ating mga piniprito. Pag natapos na po tayong magprito ng ating chicken, maghihiwa naman tayo ng repolyo. Dapat po sa paghihiwa nito ay manipis lang po ang hiwa natin para po masarap siyang kainin at madali po siyang nguyain. Kapag natapos na nating hiwain na itong ating repolyo ay hugasan natin mabuti at iset aside muna natin. Dahil gagawa naman muna tayo ng sauce. Sa paggawa naman ng sauce, ito ay napakasimple lang ng ginawa ko. Naglagay lang ako dito ng isang sachet ng oyster sauce na 2 tablespoon ang laman. Pagkatapos ay ketchup. Pagkatapos ay half tablespoon ng soy sauce or toyo. Yan lang. Tapos nag-add din ako ng sugar. Bali, ang nailagay ko ditong mixture ay isang sachet ng oyster sauce, 2 tablespoon ng ketchup, 2 tablespoon ng sugar, at half tablespoon ng soy sauce. Yun po yung tamang mixture na nailagay ko dito. At ang lasa naman ay napakasarap po mga Mars. Saktong-sakto lang siya talaga. Bagay na bagay siya sa ating niluto ngayon na chicken recipe. Or tatawagin natin siyang tonkatsu recipe. So, pag na-mix na itong mabuti, ay wala naman tayong ibang gagawin kundi mag-assemble. Hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit yung ating chicken para po hindi tayo mahirapan mamaya kapag kakainin na natin. Kapag nahiwa naman na ito, ay ilalagay natin siya dito sa ibabaw ng repolyo na hiniwa natin ng maliliit. O, di ba sabi ko sa inyo, napakadali lang gawin nitong recipe natin ngayon. So, once nakapaglagay na tayo sa ibabaw ng chicken, ayan, lalagyan na lang natin siya ng ginawa nating sauce na soy sauce mixture. Yan, bagay na bagay po siya. Masarap po ang combination niya. Sakto lang yung lasa, yung timpla natin sa chicken is sakto lang. Tapos yung sweetness nitong ating ginawang sauce sakto lang din. Kaya talagang kapag ginawa nyo to, I'm sure gaganahan po kayong ulamin ito mga Mars. Kaya sana subukan nyo itong gawin at nako, tsak na mapapawaw kayo sa sarap. Bali, itong nilagay kong sesame seed ay pampaganda lang naman yan.
Optional lang po yan kung wala kayong sesame seed ay wala pong problema. Pinaka-decoration lang yan. At eto na yung ating finished product. Nakita niyo naman, sobrang tingin pa lang is naku, napakasarap na. Kaya ako sa inyo mga Mars, gawin niyo na po ito, i-try niyo na itong gawin. At pwedeng-pwede rin po ito talagang pangbaon sa school ng ating mga anak. So, paano? Sana meron na naman akong recipe na naiba kami sa inyo at sana ay subukan niyo po itong gawin. Paano mga Mars? Until my next vlog, bye-bye po, happy cooking and God bless!